Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin, mga kababayan, dalawang topic. Ito pong DPWH at ito pong sinabi ni Senator Kiko Pangilinan. Grabe, kababayan. Ito pong sa DPWH, mga kababayan, baka ito kalaunan, ang budget na lang nito, mga kababayan, baka personnel and operating cost na lang ang magiging budget nito. Pag ito in totality of this, pag natapos ang budget hearing nito, mga kababayan, baka sasabihin na lang, wag na kayong mag-infra project. Tama na ang wala naman kayong nagagawang tulay. Wala naman kayong nagagawang kalsada kasi wala pa namang sinisira. Yung pagpapagawa ng mga eskwelahan, ibalik na lang yan sa DepEd. Yung pagpapagawa ng mga farm to market roads ng DA, dyan na lang sa DA. Yung tulay, pag-aaralan pa yan. Yung kalsada, bago mag-propose, make sure na hindi sinira lang. Diba? Para makagawa ng proyekto, makapagnakaw yung mga ang ganda-ganda ng kalsada, sementado, walang problema, bubutasin. Bakit? May nagbababol po sa loob. Really? Kalaunan ng DPWH, baka yung pasahod na lang saka yung operating cost. Ano yung operating cost? Siyempre, maintenance ng building, no? Yung mga supplies nila, yun na lang. Baka 100 million na lang ang budget niya nitong 2026, mga kababayan. Malalaman nyo mamaya, no? At eto rin pong si Senator Kiko Pangilinan, meron pong siyang ineko. Itong sinabi niya ay sinabi na rin ng former senator. No, pero mukhang hindi napakinggan, pero ngayon talagang natuklasan na po, mga kababayan. Ito, ninakaw sa sariling bayan, ibebenta sa ating bayan. Double whammy, double murder tayo, mga kababayan. Kinuha sa ating bakuran, ibinenta sa atin, hindi natin alam, galing pala sa ating bakuran, di ba? Ganun lang po mga kababayan Ginagago tayo nitong mga to Alright, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin, mga kababayan, itong embattled, itong graph riddled department. Yung dito po walang honest na departamento, ang DPWH. Ulitin ko, DPWH, dito po walang honest. Okay, bakit, mga kababayan? Mukhang nanganganib. Mawawala ng pondo ito. Sabi ko nga kanina, baka ang pondo na lang nito ay yung personnel and operating costs. Mawawala ng saysay itong DPWH na to kasi punong-puno ng korupsyon. Okay, ano po yun? Sabi po dyan sa balita ng politiko, iwas kurakot. Gatchalian says DPWH budget may lose another 348 billion. Nako po, kung maalala nyo, yung original proposal budget nila for 2026, umabot na po ng 881.3 billion. Nung natuklasan na itong mga corruption na ito, nung mga tiwaling mga engineers, mga kontraktor at ilang politiko na sabuatan, tinapyasan po ng 252. So naging 625.8 billion na lang. Yung 252 na yan, mga kababayan, pinarty-party na po yan, inallocate na sa iba't ibang mga ahensya o programa ng gobyerno. Na ilahad na po natin yan. Kung gusto nyo po pong balikan yan, nandyan po sa Presidential Communications Office official FB page, no? Yung mga porsyentong nakuha ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Now, ito po, itong linggong to, habang binabudget hearing ulit ang DPWH, sabi ni Gatchalian,
para iwas kurakot, tatapyasan pa natin kayo. Ha? Baka po sa kahuli-hulihan, yun na nga lang, baka personnel and operating cost na lang. Ang sinasabi po dito ni Gatchalian, ha? After enjoying a record 1.1 trillion pesos budget last year, ha? The graft-tainted Department of Public Works and Highway now faces what could be its paltriest outlay in recent years as Senator Gatchalian moved to slash another. Tatanggalan na naman sila ng 348. Ha? So, yung natitirang 625.8, tatanggalan mo ng 348 million. Ang matitira na lang mga kababayan, kung ating aanuhin ito, ay 201 na lang. Ha? Tama ba mga kababayan? O? Yikes! 216.2 na lang matitira mga kababayan. Tama ba? O tama nga. 216 na. O hindi naman pala. Basta ganon. Nadagdagan pa pala ng 100 million doon sa sinasabi ko. Ha? Kasi ang sabi dito pa ni Gatchalian, said the DPWH expenditure program was still, yung expenditure program nila, base dun sa land item ng proposal nila, is still, meron pa ring red line. May red flag pa rin ng corruption. Nako, Vince Dizon, kawawa ka naman. Kaya pala nakakalbo na si Vince Dizon mga kababayan. The potential amount that can be removed is 348 billion. Yung red flag is already 271. Ooh, wow! 271 yung red flag. Ha? Tapos yung overprice na 20% across the board sa kalye is another 70 million. O 271 plus 70, edi 341 na. O tapos, adding that the possible budget cut was still an estimate pending the department submission of detailed project documents. Patay. So ano na, talagang ang mangyayari lang dito mga kababayan, babagsak ang infrastruktura dito. Oo, yari na. Ubus ang budget. Kasi bakit? Puro mark up kayo eh. Ha? Yung mga proposal ninyo puro mark up, puro dagdag presyo ng mga materyales at labor cost. Tama lang yan. Turuan ng leksyon yung mga buhaya dyan, no? Nadamay pati yung mga matitino. O, sabi ko sa inyo, kalaunan dito eh. Babagsak yan sa 100 million eh. Ha? Personnel and operating cost. Sahod na lang mga empleyado. At yung kanilang operating cost, yung mga supplies, maintenance, kuryente. Wala na yung for the boys. Wala nang for kabit. Ganon. Oo, for meses. Oo, wala na. Wala na yung, alright, sa December, mag-Japan tayo. Sa summer, magdidistilan tayo. Wala na. Wala na. Oo, wala na. Kailangan talaga, mapanagot pa kayo, makulong kayo, kung pwede nga lang, bitayin na kayo eh. Now, eto pa mga kababayan, dito tayo nayari. Punta tayo kay Senator Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan po, doon po sa kanyang hearing, dyan po sa Agriculture, Food and Agrarian Reform Committee, nung kahapon po sa ating bansang Pilipinas, meron po siyang natuklasan. Ito pong natuklasan niya, hindi na bago ito. Kasi ito yung ini-echo ni Congressman Ralph Recto nung siya ay nasa Kongreso pa bago siya napunta sa Finance Department. Sinabi noon ni Ralph Recto, tama, na double murder tayo pagdating dyan sa importasyon ng mga kalakal sa China, lalong-lalo na sa isda. Yung DA, import ng mga goods from China, mostly mga isda, galunggong at kung ano-ano pa, mackerel o whatever. Sabi niya, biruin mo, aangkat ka ng isda sa China. Ang China, i-harvest yan sa ating West Philippine Sea. Tapos bibilan natin, magbabayad pa tayo, kumbaga binayaran natin yung sariling atin. Ganon? Diba? Parang sinabi mo,
oy, bibili ako ng paninda, bibili ako ng pakwan. Okay. Ngayon, yung sinabihan mong bibilan mo ng pakwan, yung pala, kinuha yung pakwan doon sa sarili mong taniman. Tapos binenta sa'yo. Parang ganun po eh. Double murder yan. Yan yung sinasabi ni Ralph Recto noon. O ngayon, anong sinasabi ngayon ni Kiko Pangilinan? Ninakaw sa Pilipinas, ibebenta sa Pilipinas. Kiko Pangilinan bears collusion in Chinese fish smuggling. Yun! Paano nangyayari yon? Because of this magkakasabwat na mga smuggler. Tulad lang po ng sa Pogo, sinasabi ni Pangilinan. Kasabwat ang mga traidor, mga lahi ni Judas Iscariot na kababayan nating mga Pilipino at ilang mga tiwaling mga businessman at mga local government officials. Senator Pangilinan sounded the alarm over what he described as a web of collusion between local businessmen, corrupt government officials, and Chinese syndicates smuggling agricultural products and fish into the country to the detriment of Filipino farmers and fisherfolks. Ito po sabi niya, there was mounting evidence that Chinese groups were working hand in hand with Filipino accomplices to bring in contraband goods, including fish allegedly harvested from the West Philippine Sea. Tulad nga ng sa Pogo, may mga kasabwat na Pilipino at malamang ang inaangkat na frozen fish ay sa atin rin nahuli sa West Philippine Sea. Ang ating mga isda, ninanakaw at ibinebenta sa atin pabalik. Correct po yan. Tulad ng ito sa Subic. Yung nahuli nilang kargamento sa Subic Port. Marami po dyan sa Subic. Oo, maraming nakakalusot dyan. Oo. Kasi, saan lalabas? Sa Kalayaan Road, papuntang Tiplex. Ang dami mga kababayan. Ang laki ba naman ng Subic Port? Nakahuli po sila ng 68 million worth of frozen mackerel dineclared as chicken poppers. O di mo? Kalokohan. Kalokohan. He said the incident was part of a larger pattern of smuggling operations allegedly orchestrated by Chinese exporters with the help of local fixers. He likened the network to the Chinese offshore gaming operations, yung Pogo, that were previously linked to criminal activities before being banned. According to Pangilinan, the Chinese smuggling rings enjoy protection. Nag-i-enjoy sila ng protection mula sa mga rogue officials, mga tiwaling official ng gobyerno. Katulad ng Bureau of Customs. Diba? Saan nahuli? Subic Port. Sino may kasalanan dyan? Bureau of Customs. NBI, PNP, siyempre kailangan ng protection. Department of Agriculture, ang dami pa rin cartel dyan, Tiwi Laurel. DOJ at Bureau of Immigration, itong mga ahensya na to, yan ang dapat imbestigahan. These corrupt officials allow Chinese smugglers and their local partners to operate freely, occasionally seizing shipments to show a semblance of law enforcement, while ensuring no big-time smuggler is prosecuted for non-bailable offense of economic sabotage. Correct? May economic sabotage law pero hindi nagagamit. Bakit? Kasi pagdating sa korte, nawawala yung mga ebidensya. Tulad ng sinabi ni Villar noon, Cynthia Villar at Escudero. Pagdating sa korte, tatanungin ng hurado, nasan yung ebidensya? Wala po, nawawala. O wala, laya yung smuggler. Walang napapanagot na big-time smuggler. O ayan. Tama po ito. To further uncover the scope of the operation, Pangilinan summoned to the next hearing representative of Chinese companies allegedly behind the illegal importation of farm and fishery products. Ay, ayan po mga inchik, walang hiya ito talaga tong mga to. Basahin nyo na lang, hindi ko po mabasa, mga inchik makakakawalang hiya, nakaka-high blood. Biruin mo, no? Ginagago talaga tayo. Bakit? Kasi may mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Matagal na natin tong ini-echo. Yang Bureau of Customs na yan. Costume tuloy. Bureau of Customs. Ang dami diyang pangulo. Bakit hindi yan ang unahin mo? Bureau of Immigration. Yan, sa DA, ang dami dyan. No? May kasama pang mga PMP, MBI. Ay, nako. No? Dapat, isabay nyo na yan. Kasi yung mga yan, habang nakatuon kayo sa DPWH,
Lalo na yung mga buhaya dyan sa BOC. Ay, nako. Nepomuceno, nako. Hindi mo maayos yan, Nepomuceno. Oy, Chewy Laurel, meron pa rin, oh. Oy, nako, imbestigahan nyo na rin si Chewy Laurel. Ha? Inchik din yan, negosyante din yan, oh. Malay natin, oh. Diba, Chewy Laurel? Ayan, oh, nadiskubre, oh. Kawawa ang mga fisher folks. Kawawa ang mga farmers. Tapos pinaglalaruan lang tayo ng mga inchik. May mga kapwa Pilipino tayo ng mga hudas. Dapat sa mga yan bitayin. Di po ba? Walang nakakasuhan ng economic sabotage kasi ano? May pera, may guns, may guns and gold. Walang talaga kawawa ang Pilipinas. Please God, reform the Philippines through President Marcos, no? Okay, kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.